This is Rico Meyerhofer, and you are listening to 93.4 Kabayan Patrol Station. 94.3. 94.3. Kala ko, mapaperfect ko na. Okay. Basketball legends JJ Helterbrand, Rico Meyerhofer, and Cyrus Baguio. At kasama din po natin si Coach Nino Greggy Gilig. Good afternoon po sa inyong lahat. Welcome po dito sa Kabayan Radio. Good afternoon. Good Yes, good afternoon. 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 I just want to say you have a very nice voice. Oh, thank you. Thank you, Sir JJ. Galing, Nakaka-flatter no? naman galing sa isang JJ Helterbrand. Parang Oo. Ted Pailon, ah. Wow. Mark Logan. Mark Logan. Wow, thank you. Parang lahat-lahat na yata yun. Anyway, welcome po dito sa atin sa Kabayan Radio, Sir Rico Meyerhofer. Welcome po. And Good also afternoon. Cyrus Baguio and Sir JJ. Unfortunately, makakasama sana natin itong si Captain Alvin Patrimonio, but meron as what you've said earlier, no, na meron po siyang sinalihang game ngayong araw na to, right? Yeah, ongoing siya ngayon dun sa game nila sa Laguna. So Mhm, kasama mhm. niya yung mga other PBA legends as well. Yes. Papakondisyon si Boss ka para sa Qatar game. Oh, parang nakaka-excite lalo yan, Sir JJ Helterbrand. Anyways po, so kumusta naman pong live natin ngayon so far, mga legends? Ang pusahan natin kay Sir Rico. Kumusta po tayo ngayon, sir? Well, yeah, we're enjoying our club as a moment kasi 'di ba Mhm, after professional basketball sa PBA, so may mga mhm. businesses na kami, but sobrang fortunate namin na we still have time to hang out, especially dito sa PBA Moto Club natin. Yes, that's right. Kumusta naman po ikaw, Sir Cyrus Baguio? The Skyrus. Okay naman, eto, busy sa family. Mas may time kami ngayon eh. Nung nag-retire kami, mas Mhm. may time kami sa family namin. So, tutok sa mga bata and yun din, business. Wow, so maraming mga Uh, pinagkakaabalahan. Okay, how about you po, JJ Helterbrand? Kumusta po tayo ngayon so far? more of the same, enjoying retirement lang. Really got into a lot of different hobbies and spending time with family and friends. Wow, thank you. Salamat po, Sir JJ. And sa Coach Nino, kumusta po tayo? And how's life going on? Ito, okay naman. Okay naman sa trabaho. Busy din. Tapos yun nga, meron din pinagkakabalahan na basketball camp, regular basketball camp here in Qatar. So, life is okay. Mhm. Still surviving. Wow, that's great to know na so far okay yung ating mga legendaries ngayon sa PBA at nakaka-proud po dahil privilege ko po na makakausap ko po kayo dahil dati napapanood ko lang po kayo sa TV, mapapanood yung mga laro niyo kahit na pag nagsushoot kami ng bola maglalaro dati, talagang binabanggit pati pangalan JJ Helterbrand, Rico Meyerhofer, di ba? Yung mga ganyan. Talagang nakakatawa po ng puso na makausap at makasama namin po kayo ngayong hapon na to. Thank Right. you. And Thank you for having us. yes. Likewise, So, brother. okay, Sir JJ Helderbrand, unahin ko na po ikaw, Sir. The six-time PBA champion, PBA Finals MVP noong 26 and 2007, and naging PBA MVP din noong 2009 at six-time PBA All-Star. Kumusta naman po ang mga experiences ninyo nung naglaro pa po kayo sa PBA? Sa totoo lang, it was the best time of my life. I Mhm. really think Philippine Basketball Association for making my dreams come true. Kasi ever since bata pa ako, my only dream was to play professional basketball. And Yeah. kung wala yung PBA, walang JJ Helta brand. So very thankful talaga ako sa PBA and the Barangay Ginebra organization for accepting me and allowing me to be able to shine and show my yung God-given talents. And fortunate enough na medyo maganda yung naging takbo ng career ko. And so, totoo lang, na nakaka-miss. Especially now na napapanood ko sila sa finals ngayon. Um, very inspiring yung ginawa ni Justin Brownlee last game. So, very proud ako sa kanila na they continued to do well. And hopefully, we can get this championship versus Talking Tex. Sorry, Nino.
Right. So, talaga nakaka-inspire pa rin po kayo no, sa mga current PBA players ngayon, lalong-lalo na po sa inyo, Sir JJ Helterbrand. Yes, yes, for sure, man. There's like I said, the players are they really continue to carry the torch. Players like Scotty Thompson, Johnny A, sorry, si Abrientos. Johnny A, RJ. nabanggit ko RJ, kasi RJ. idol, si RJ. Si Johnny A kasi idol ko eh. So, yeah, the Mhm. PBA is in good hands and everyone's in good hands. So, very proud ako sa mga younger players natin. All right. Maraming salamat sa Sir JJ Helterbrand. And now kay ano naman tayo kay Sir Rico Meyerhofer. You are also the two-time PBA champion, two-time PBA All-Star, nagiging Rookie of the Year din po kayo. Kumusta naman po yung experience ninyo as a PBA player? Well, sa akin, anong word? Bitin. Bitin for me. Bitin. Yeah, kasi as we all know naman na injury laden yung naging PBA career ko. As in, every Mhm. other year may major injury ako. Napaka-unfortunate. Pero happy pa rin ako and blessed pa rin ako dahil hindi naman lahat nabibigyan ng opportunity to Mhm. play the PBA. So mas Mhm. maraming mga bata na hindi nakakaabot mag-PBA kaysa yung Yes. nakarating. And yun Mhm. yun, yung mga bata ngayon, you can do it as long as you dream it. Kagaya nga si JJ, di ba? Dream niya Mhm. talaga, wala siyang ibang gustong gawin kundi maglaro professional basketball. Same din kami. Most likely, lalo ako kasi laki akong province. Mhm. Napapanood ko lang dati yung mga idol natin and then naging kalaban na natin sa PBA. Kaya Mhm. uh, it's main blessing for me as well na dream come Mhm. true para sa amin makapaglaro sa PBA. Wow, that's really a wonderful experience mo sa Rico Meyerhofer, no? Na talaga namang hinahangaan po kayo ng marami, naging fan favorite po talaga kayo dati sa PBA, even until now, no? Na talagang ang dami po talagang tumitingala po sa inyo at nag-iidolo sa inyo. Thank you. Thank you so much sa mga sumusuport and patuloy na sumusuport. Ito yung PBA Moto Club. This is our way giving back to them as well. Yes. And of course kay Sir Cyrus Baguio naman, the Skyrus and the three-time PBA champion, nagiging PBA Finals MVP din at naging PBA Most Improved Player at 11-time PBA All-Star. Kumusta naman po yung experience ninyo as a PBA player? Oh, just like pareho na sa dalawa, si JJ Enrico, na Mhm. parang mixed emotions para sa akin eh. Syempre masaya, 'di ba? Dahil matagal tayo naglaro sa PBA. Mhm. Pero nakakalungkot din na alam naman natin na hindi tayo ah, tatagal ng gano'n. Kasi syempre may mga bata eh na nagsisidatingan. So, yun lang, masaya naman yung experience ko. And syempre na-bless din tayo. Saka Mhm. sa dami ng mga players sa Philippines, di ba? Isa tayo sa nakaapak sa PBA. So, very thankful and yun na. Salamat sa Diyos. Yun lang. Yeah. Yes. Ano po yung nagiging pakiramdam ninyo nung makuha? Kasi hindi naman po lahat ng mga PBA players or PBA teams nakakakuha ng championship. And kayo po ay ilan sa mga players na talagang hindi lang isa, hindi lang dalawang beses na nagka-champion. Ano po yung nagiging pakiramdam ninyo nung makuha niyo po yung championship sa PBA? Siyempre, no, dahil hindi naman alam naman ng mga players yun na pinaghihirapan namin lahat ng games namin. So, yung Mhm. mahirap doon, yung preparation namin off-season. Mhm. Talagang para kaming kabayo, talagang ah, nagpapakondisyon talaga lahat. So, hindi lang to individual eh. Kumbaga, Mhm. lahat kayo dapat sabay-sabay kayo kasi basketball is a team effort naman eh. So Yes. pa talagang sasablay yung dalawa, kailangan mo hatakin. So pagdating sa championship, kumbaga buhusan na yon ng ano ng laro Mhm. buhusan ng baraha. So pag nakuha mo, sobrang sarap, 'di ba? Yung pagod mo, yun yung Mhm. maiisip mo yung para sa family mo, yung mga bonus. So yun lang. Yeah. At talagang yun yung mga bagay na hindi po natin nakikita ng maraming tao, yung mga behind the scene, no? Yung mga trainings ninyo, yung mga sacrifices na ginagawa ninyo, yung mga routines na kailangan yung sundin yung program na pinapagawa sa inyo ng mga coaches or kung ano-ano man na mga kailangan yung pagdadaanan. Yun yung mga hindi nakikita ng maraming tao, di ba?
Sir JJ. So ano po yung mga hindi niyo po makakalimutang experiences regarding po doon sa mga preparations ninyo during your PBA career? Yes, tama si Cyrus. It's very yung mga behind the scenes, the sacrifices and the time that you're away from your family is really really tough, especially if you play for a long time. Ako kasi yung family ko nasa States, so in order for me to live my dream, talagang kailangan ko i-sacrifice yung time with my family. I only get to see my family once every couple of years. And pero they understand naman, they support me kasi nga this is my dream. But I think for me, pinaka mahirap na part is not be able to see your family on a consistent basis. But at the same time, anything worth having, you have to sacrifice talaga. Nothing ever comes easy. So it comes with a job. And like Cyrus said, we're just very blessed na we had that opportunity. Isa sa mga naging sakripisyo po ng mga players is yung lalong-lalo na pag ma-experience nyo po yung mga injuries kasi hindi naman po talaga maiiwasan yun, right? Na ma-experience nyo po yung magkaroon ng mga injuries na hindi po kayo makapaglaro for how many weeks or how many months depending on the severity po ng injury. Sa'yo po, Sir Rico Meyerhofer, na-experience rin din po ba yung parang nagkakaroon kayo ng nali-let down or bumababa po yung moral natin kasi yung mga kasama ko sa team nakapaglaro tapos hindi ako makakatulong just because of some injuries na naranasan natin. Yes, that Expert is si Rico dyan. yeah, Yes, yes, that yeah. is true, brother RJ, Yeah. Cody. Um, tama si Cyrus sa si JJ na Mhm. with all the sacrifices, talagang gusto mo yung victory. Yun nga, sobrang unfortunate kasi kasama yung injury sa basketball career. I think mostly 100% na naging PBA players naka-experience na injury. Hindi lang siguro Mhm. major, merong mga minor. So, Mhm. pagka naka-experience ka naman ng major, yun yung pinakamasakit kasi tama yung sabi mo, hindi ka makakatulong sa team. Tapos mahihiya ka sa owner mo kasi binabayaran ka nila, may salary ka at the same time, Mhm. hindi ka nakakatulong sa team. Mhm. But ang ano nun, ang return sa nun pag injury ka, most likely matitrade ka. Mhm. And Mhm. then yun yung naging part ng career ko. Napunta ako sa San Miguel, napunta ako sa Pure Foods, napunta ako sa Mhm. Ginebra because of injury. And kasama yon, kasama sa career as a basketball player. Yeah. Kaya kung may mga bata na nangangarap maging basketball player, professional, Mhm. you need to take care of yourself. Hindi pwedeng mag-relax ka lang going as a professional basketball player na Mhm. pag nakarating ka na doon, you will relax. Yun yung ano ko, yun yung naging problem sa akin. Naging complacent ako. Mhm. At the same time, nung nakuha ko yung Rookie of the Year, siguro nag-relax na ako, hindi na ako nag-extra work dahil akala ko Mhm. okay na ako. And then yun, Mhm. dumating yung mga injury, come and go, left and right. So, surgeries here, surgery there. Kaya, yun talaga, kung may bibigay akong payo sa mga bata, take care of yourself. Yes. So ano po yung Sir Rico dahil sa nabanggit niyo po kanina no na talagang based po sa career ninyo na i-trade po kayo ng iba't ibang teams at ang gaano po ba ito ka-challenging sa inyo na may lipat dahil mag-a-adjust ka na naman sa mga bagong teammates, mag-a-adjust ka na naman sa playing style, especially not for yourself alone but also for the entire team kasi may iba't ibang approaches yan, may iba't ibang way of playing yung isang team depende sa kung ano po yung gusto ninyong gawin sa offense and also sa defense. So paano po kayo nagkaroon ng paano niyo po inadapt yung ganong challenges or yung mga changes pagka nailipat or nagkaroon po ng trade sa inyo? Well, sa side ko, ang advantage sa akin, meron akong tinatawag na I can approach everyone. Approachable Mhm. ako. And then I can Mhm. approach yung mga teammate ko. And napaka-fortunate ko kasi sa Ginebra, nung nawala ako sa Ginebra, nung na-trade ako, meron akong JJ Helterbrand to guide me Mhm. na sabihin na that is part of our career. Kung matrade ka, just always do your best para at least may gusto pa rin. Ang lagi nilang sinasabi yung mga veterans ko, at least may gusto pa rin sa'yo na team. Matakot kapag wala na. Ibig sabihin, tapos na yung career Mhm. mo. Tapos sa Mhm. Pure Foods, yung unang trade ko, ando naman sila James Yap. So, napaka-opportunate ko. Tapos sa San Miguel naman, andun din sila Junmar. So, with the guidance ng mga veterans ko,
sila Arwin sa San Miguel. Um, na-adapt ko na syempre at first magiging malungkot ka, pero at the end of the day, you need to man up and ano, harapin mo yung mga challenges na bago na naman yung teammate mo, bago yung coaches mo, bago yung sistema. Mhm. So, ang ginawa ko na lang sa based on my experience, tinake ko na lang siya as positive as possible na yes, something new, 'di ba? Parang sa ano rin, Mhm. parang sa ano, may something new, sa good experience also. And for me, tinake ko na lang siya na makatulong pa rin kahit papano, kahit net trade ka. Yes, oo, napaka-inspiring po talaga yan sa iba, lalong-lalo na yung mga younger generations. Kasi may mga iniidolo at nilook up po na mga PBA players at gusto din nilang magiging kayo somehow in the future, di ba? And sa inyo naman po, Sir Cyrus Baguio, ano po yung mga hindi nyo po makakalimutang experience na talagang yun, eto yung pinaka-most important na nangyari sa career nyo po sa PBA? Siguro yung sa first team ko sa Red Bull. Mhm. Kasi doon talaga ako yung mga breakout games ko. Mhm. Kumbaga, doon talaga lumabas yung laro ko. Kasi nung Mhm. una naman, hindi ako nakakalaro kasi nga may mga veterans. Nandiyan sila Willie Miller, sila Junti, mga veterano. So, nung time na trade sila, so parang halos lahat na trade eh. So, parang ako na lang ata natira. So, kumbaga, sakto na nagtiwala din si Coach Cheng sa akin. Mhm. So, lumabas talaga yung laro ko. So, yun yung pinaka hindi ko makakalimutan sa career ko sa PBA. So, maraming salamat Sir Cyrus. Ngayon naman po sa inyo, Sir JJ Helterbrand. Kayo po ay isa sa mga, di ba sa PBA or sa basketball industry, lalong-lalo na sa mga players, meron po kayong binibigay ng mga nicknames, di ba? Parang common na po yan sa mga players na mayroon kayong mga nicknames like sa Skyros Baguio at sa iyo po Sir JJ, isa kayo ni Mark Agiwa before was called as the Fast and the Furious. Paano po yun naumpisa at paano po yun naiano sa inyo? Yung mga nicknames. Yeah, actually, we had a few. I remember yung first nickname na binigay sa akin was Helter Skelter, and then Mhm. naging Firebrand, and then naging Bandana Brothers kasi me and Mark nag-start kami magsuot ng headband. And then Yeah. after that, naging Fast and the Furious. I All think right. yung Fast and the Furious nag-stick sa amin kasi yung style of play namin. We really like to Mm. get up and down the court, run fast breaks. We really played like a pickup style basketball in the Mhm. PBA, and I think the fans really enjoyed that, and they really related to me and Mark kasi nakikita nila nag-enjoy kami, and nakita Right. nila yung camaraderie namin ni Mm. Mark. It's more on the style of your play, no? Alam mo yung PBL, di ba? Philippine Basketball League natin before. Sila Benji Parasa kasi Jolly Escobar, ipinangalan sa akin na nickname, Mhm. Boy Toge. Oh, Ito. Boy Kapag Toge. nakakashoot Okay. ako, Boy Toge, slam dunk. So ako, as a person, hindi ko alam kung ano yung Boy Toge. So, Mhm. nakikurious ako ngayon, bakit Toge tawag sa Bakit akin? Toge? Oo. So may natanungan ako na alam yung Toge, Mhm. vegetable pala siya, Yes, yung napayat yung munggo stem. sprout. Oo. Oh, payat yung stem, malaki yung ulo. Ah. So yun yung naging tawag sa'yo. Si Okay. Benji Parasa kasi Joles. Okay. Tapos, eventually naman, gumanda na kasi ipinangalan naman sa akin ng mga later ng career ko is The Grasshopper. So, medyo tugma na sa Oh. akin ito. Sa apelyido mo, naging tugma na rin Pero, siya. parang insekto pa rin eh. Mas, mas okay yung Mr. Amazing. Doon na lang. Oh. Ngayon naman, tinatawag nila ako Mr. Amazing. Kakasabi namin ng Amazing sa group namin. Kaya, Mhm. kumatatak na rin yung Mr. Amazing daw. Hindi ko alam kung sino yung nagsimula nun. But, okay din naman. Maganda naman yung word na amazing. So ano na rin po yung ginagamit nyo na ngayon? Pagka tinatanong nyo or may nag-a-address sa inyong tao na gusto mong gamitin na rin nila. I think yun yung pinaka-late. Pinaka-later, Ah, yung Mr. Amazing dahil nga itong group namin, lagi namin sinasabi na dito sa group namin, only the amazing person can join here. so yun na rin yung pinanindigan mo na talaga hanggang ngayon.
Yes, sir. Alright, sir. JJ, nung kayo po ay nag-retire na po sa PBA, ano po yung mga iba nyo na pong ginagawa na hindi na po related sa basketball? O meron pa rin po ba kayong ginagawang ibang bagay na related pa rin po sa basketball? Actually, after PBA, naglaro ako sa PSL, yung Mhm. lower league dito sa Philippines, tsaka yung NPBL, yung league ni Boss Manny Pacquiao. Mhm. Played there for a couple of years. After that, hindi ko na kinaya, hindi na kaya ng katawan ko eh. So, puro Mhm. ano na lang, exhibition games na lang kasama yung PBA Moto Club, kasama sila Rico, sila Cyrus, yun yung mga ibang members natin. And that's what that's what kept me busy the last couple of years. Wala naman akong major business, so I'm just really just enjoying retirement lang, and like I said before, puro ano lang hobbies. Mhm. Enjoying life kasi medyo matanda na tayo, so enjoy na lang. Yes. Kayo po, Sir Cyrus Baguio, ano rin po yung ginagawa nyo pinagkakabalahan after po nung nag-retire kayo sa PBA? Same lang naman kay JJ. Kumbaga, di ba, puro kami simula bata, basketball, di ba? So, Mhm. ngayon, hindi ko nga alam kung paano ako napasok sa trading sa Forex. Mhm. Pero, parang nagugustuhan ko kasi outside basketball parang iba naman, di ba? Hindi na bola. So, kumbaga, inaral ko rin siya. Nagtitrade ako ng Forex ngayon, yung foreign currencies natin. So, so far okay naman. Mhm. Si Rico Meyerhofer naman. The Amazing. Ano po yung pinagkakabalahan ninyo po after po you retired sa PBA? Ayan, Right. after retirement, after basketball career, napasok ko yung industry ng farming. So, Mm. dito sa Philippines, naging farmer tayo. So, nagpo-produce tayo ng hatching egg. And so far, the business is doing good naman. It's been running for almost 6 to 7 years na. Kaya, yun. It's a blessing for my family as well kasi after basketball, nakakapag-provide pa rin tayo sa family natin. That's right. That's good. And si Coach Nino Gilig, after po kayo nag-retire sa PBA, meron din po kayo marami pang mga bagay-bagay na ginagawa. And in fact, nagkita din po tayo sa nung mga nakaraang mga araw. So, maliban din po, ano po yung iba niyong mga endeavors? Actually, right now, yun nga, may regular work ako here in Qatar. Tapos, yun nga, yung meron akong yung basketball camp, regular basketball camp, yung NGB Tigers basketball camp. Yun nga, yun yung under sa akin. So, as of now, yun ang pinagkakabalan ko. Tapos may mga investment din. Then, yun nga, yung itong CRAN, Sports Events Management. So, ito yung pinaka-latest na isa sa pinagkakabalahan ko right now. And speaking of CRAN Sports Events and Management, Sir Nino Gelig, ito po yun ang magdadala nitong PBA Moto Club dito sa Qatar. Can you tell us Yes. more about this PBA Moto Club? Kung ano po yung history ng PBA Moto Club, paano po ito nagsimula, at ano po yung nagiging intentions or goals ninyo kung bakit nyo po or bakit po na-create itong PBA Moto Club? Actually, yung sa PBA Moto Club is matagal na rin namin na plano. Actually, kami ni Christopher, yung isa sa may-ari din ng CRAN, Mhm. napag-usapan na namin to bago pa man nabuo yung CRAN. So, nung nabuo na yung CRAN, is yun, pinursu talaga namin na mag-materialize yung plano namin na dalhin yung PBA Moto Club dito sa Qatar, Mhm. para sa mga Filipino OFWs din at makasama din nila yung mga PBA legends natin. So, ma-witness din nila kung paano maglaro, paano in person, ganun. At makahalubilo din nila. This is going to be a great experience, no? Kasi ito po yung opportunity or pagkakataon ng mga fan ng basketball at saka yung mga OFWs na nandito sa Qatar na naglalaro din ng basketball na makalaro at makasama sa isang exhibition game ito mga PBA legends, right? Yun nga, magiging masaya
magiging excitement yung yung magiging event for sure. Kasi syempre PBA Moto Club yan, di ba? Tapos Mhm. Qatar Pinoy All-Star. So Mhm. hopefully mabigyan namin yung mga manunood ng exciting game and then mag-enjoy din sila sa event. Yes. Kay Sir JJ Helterbrand naman po, member na rin po kayo at kayo din po ang isa sa mga bumubuo ng PBA Moto Club na consisting of PBA players or former PBA players. Meron din po bang iba pang mga PBA or current PBA players na kasama din sa PBA Moto Club? Yes, actually, marami kami. We have usually kasama namin si KG, si Ryan Orania, sila Doug Kramer, si JC Intal, yun, sila Cyrus, sila Rico. Dati, kasama namin sila Cardona, sila Ping, pero uh, they moved on, started their own. Dami. But we're not Billy just all Mamaril, yeah. sila Billy, yeah. Mhm. And we're not all just PBA players. We also have ibang members na businessman, artista, sila minsan sumasama sa amin sila Gerald Anderson, sila Billy Crawford. So it's just not about professional basketball players. Like Rico said, basta maganda yung vibes mo, amazing ka kasama, you're more than welcome to join us. So hindi lang po ito only about exhibition games. So meron din po kayong iba pang mga ginagawa maliban sa laro ng basketball dito sa PBA Moto Club. Yeah, so of course sa basketball kasi PBA Moto Club is always looking for the competition. So the competition, we're longing for it kasi as we all know naman, lahat kami former basketball players. So if may challenge, if kung ano yung ibibigay ng kalaban namin, yun din yung ibibigay namin sa kalaban at the same time. But we will make sure na magiging interesting yung event kasi we will always play for the crowd na this time around. So yung entertainment andyan na rin sa PBA Moto Club. So we are also dancing. So nag-aral na rin kami magsayaw. At the same time, kumakanta na rin kami. So pinag-aaralan namin how to entertain the crowd. Iba Kasi, talaga pag mga legendaries, no? Talaga hindi yeah, lang kasi, bola yung hinahawakan, basketball, kundi pati na rin yung dance floor and also uh, microphone, ha? kasi we believe na this is the time na we can give back sa mga sumusuport sa amin, especially nung PBA days namin. Sa ngayon, kami naman yung mag-entertain sa kanila. Not just basketball, but different kind of entertainment naman as well. Multi-talented ang ating mga legendaries, mga kabayan. So, marami na rin po ba kayong, Sir Rico, marami na rin po ba kayong mga ginagawang exhibition games dyan sa atin sa Pinas? Well, ayan, Sai, explain mo yung event natin kanina. Hindi, oo nga. Ang dami namin nilaruan this year. Nagulat nga kami. So, domestic, napupunta kami Mindanao, Visayas, dito sa Luzon. Like sinabi ni Rico kanina, yung mga sa abroad, international, kasi mostly talaga gusto namin yung abroad kasi yung mga kababayan natin, di ba, puro trabaho. So, kailangan naman namin bigyan ng time para makahalubilo kami, makita Mm. kami in person, Recording stopped. na makita kami maglaro. So, yun talaga, doon kami nag-ano talaga, nabubuhos talaga ng lakas namin. Pinapakita talaga namin na maganda yung laro namin para hindi rin magsisi yung di ba, yung mga manonood at mag-enjoy din sila sa pinapanood nila. Yes. And speaking of going abroad, etong PBA Moto Club sa mga exhibition games, ngayon naman ay dadalhin kayo dito at pupunta kayo dito sa Qatar ngayong April 4, 2025 sa Aspire Ladies Recording in Hall progress. against the Pinoy or Qatar Pinoy All-Star. So gaano po ba kayo ka-excited na magpunta dito sa Qatar? Is this the first time na nagpunta kayo dito sa PBA Moto Club to have an exhibition games with the Filipinos here in Qatar? Oh, Yes, sir, ako Sir personally JJ. super excited ako kasi first time ko dyan sa Qatar eh. So it's always one of the places na narinig ko very dami nagsasabi sa akin na maganda dyan, maraming Pinoys dyan. So Mhm. looking forward kami sa All-Star game versus the
Qatar All-Star Filipinos. Tanong ko lang kay Nino. Nino, may import ba kayo or all Filipino lang? Wala, all Filipino lang talaga. So, Okay, kasi para solid Filipino talaga ang maglalaro. Tsaka yung mga fans din, syempre, mostly all Filipino. okay, that's good to know kasi no, sa ibang bansa kami, sa Canada, minsan may kalaban kami, may mga dalawang import sila, mga 6'8", 6'9", mga malaki din, marunong. So, that was just the questions I wanted to know para prepared kami going to Qatar. Pero tinalo mo pa rin. Ha? Yeah, of Tinalo mo course. rin. Alam mo, nababalitaan ko yung Qatar, nagpa-practice daw sila almost every day for preparation for our team. So, knowing JJ Helterbrand, gustong-gusto niya yan. Oh. Right? Siyempre, we want to have fun but at the same time nandiyan pa rin yung competitive spirit. You know, hindi natin ibibigay yung panalo sa kanila. They're gonna have to earn it. And if they beat us, hats off. You know, good job to Coach Nino for preparing the team. So, pero looking forward kami to a good game. Hopefully, it's gonna be a close fight para mag-enjoy naman yung mga Filipinos natin dyan sa Qatar. Kakatapos nga lang din ng namin na mayroon kasing GCC dito na para inter-GCC, katapos lang kahapon. So, nag-champion yung Qatar. So, yung team na nag-champion, yun din yung lalaban sa PBA Moto Club. So, kumbaga in shape din talaga. So, expect talaga na magkakaroon ng magandang laban. Para Wow, sa yan at yung mag-enjoy ang mga manunood. All right, so it's going to be an exciting game or exhibition game with the Filipino OFWs dito sa Qatar na mga all-star na rin against the legendaries ng PBA. So sino-sino pa po ba yung mga players ng PBA na magjo-join neto, Sir Rico? Si Yancy Di Ocampo and Ranidel Di Ocampo. Ang pambansang Siko. So, ilag-ilag din tayo sa Siko ni Ranidel, ha? Tapos, we also have Peter Jun Simon, the scorer, of course. Kilala natin yan sa Pure Foods Day niya na magaling umiscore. May Bruce ko rin kami sa pampisikalan. Jerwin Gaco and Ryan Aranya. And of course, ang main point namin sa scoring, Recording stopped. Baguio, the Skyrus, the Ninja. Hindi mo siya makikita pag tumira, the Ninja. Oh. Joseph Yo. And of course, the Fast. So sobrang bilis niya. Hanggang ngayon, mabilis pa rin yan. Huwag kayong kahit Mabilis na mapagod. AJ Helderbrand. Tapos, pero kami, first time namin makakasama sa international tour namin. The one and only, the 4 times MVP, the legendary ng Philippine basketball, Alvin, the captain, Lionheart Patrimony. Idol. Wow, talagang sobrang bigat ng lineup ninyo sa mga na maglalaro this coming April 4 dito sa Doha, Qatar. Sir Rico. Yes, from great challenge will have a great responsibility. So, Spider-Man. Recording in progress. Iniwala kami na pinaghahandaan talaga kami ng Qatar kaya malakas din yung lineup talaga na pinadala natin for Qatar Challenge. Alright, so ayun mga kabayan, sa talaga namang very exciting exhibition game po ito dahil mabibigat po ang lineup ng PBA Moto Club na maglalaro dito against the Qatar Pinoy All-Star ngayong April 4, 2025 sa Aspire Ladies Hall mga kabayan. So imbitahan nyo na po ang ating mga kababayan dito. Kasi actually ngayon ang dami na po mga bumibili ng mga tickets para manood po sa inaabangang game ninyo dito sa Qatar. So ngayon, I'm giving you the floor to invite all other Filipinos, not just here in Qatar, but maybe yung other Filipinos na sa buong GCC din po. Sir Rico. Wait lang, nakalimutan ko pala sa lineup yung KG Canaleta, the Slam Dunk King. Oh, ayun. So nakita ko pa mabigat maglaro, lalo. active pa yan. Nakaka-windmill, 360 dunk pa yan. So pakikitaan tayo ng slam dunk sa game time. Wow. So, ayan, imbitahan nyo na po sila na manood ng inyong upcoming exhibition game dito sa Qatar. Brother Nino, to the honor. Sa lahat po ng Filipino here in Qatar and sa other GCC, iniimbitahan po in behalf of Cran Sports Events Management,
iniimbitahan po namin kayo sa darating na April 4 sa Aspire Ladies Hall here in Qatar. PBA Moto Club against Qatar Pinoy All-Star. Mag-ano na po kayo ng ticket kasi po marami na pong bibili at para hindi po tayo maubusan. So, kita-kita po tayo sa darating na April 4. Yes. Saan po available ang tickets na sa game na ito, Sir Nino? Sa Virgin Tickets, and then sa Q Tickets din, available. Right. So, open na po yan mga kabayan. So, ayan ha, see you at the game. Kasi eto, napakabigat po ng lineup ng PBA Moto Club na bibisita sa atin dito sa Qatar mga kabayan. Sa makikipaglaro din sila against the Qatar Pinoy All-Star. At hindi lang po sila maglalaro kasi sabi nga ni Sir Rico kanina na magpa-practice na rin silang sumayaw, kumanta. So it's going to be a fun game. It's going to be a wonderful exhibition night or day, mga kabayan, this coming April 4. So any final words, Sir Rico? Kran, for inviting PBA Moto Club. We are honored and it's a privilege for us na bisitahin yung mga Filipino community natin sa Qatar. And excited kami na kaharapin yung basketball team nila dahil kahit tapos na kami sa professional basketball career namin, we're always longing for the competitiveness spirit. Andun pa rin yung itch namin lahat. Kaya we're looking forward sa magandang basketball game against Pinoy Qatar basketball team. All right. So Recording in progress. Any shout outs, Sir Rico Meyerhofer? So sa yun lang po muna ako mag-umpisa. Shout outs, meron po kayong gustong batiin? Yeah, shout out sa lahat ng mga Qatar Filipino community natin. Excited kami makita kayo and makahalubilo kayo ngayong darating na April 4. Makita-kita po tayong lahat dyan. I think, kuya ninyo, ano yung population ng Filipino community sa sa Qatar? 100,000? Around 250,000. 200, yes. 200,000. Yung 200,000 ba? Kasya sa venue? Pakita mo kay Ate. Dahil gusto namin silang makita lahat. Yes. Sana nga. Sana. Punto ko siya. Alright, Sir Cyrus, meron po ba kayong shoutouts dyan? Sa lahat ng mga unang-una pala, maraming salamat sa Kabayan Radio 94.3 sa pag-invite sa amin dito and sa Kran Sports Event, lalo na kay Coach Nino Gellig. So marami akong mga kababayan dyan sa Qatar, mga pinsan, mga tito, so mga kapitbahay. So sana magkita-kita tayo sa April 4. Yan lang. Yes, and of course, the Faz, JJ Helter Brand. Yeah, I just want to give a big shout out sa lahat ng mga ka-amazing natin dyan sa Qatar. Kita-kita po tayo sa April 4. And those have been messaging me if we're going to be bringing PBA Moto Club merch and jerseys. Yes, we're going to be bringing that. So sa game na lang. And if you guys want special orders, message lang sa Rico and then we can bring it there sa April 4. Right, Sir Nino? Shout out sa team namin, Kran Sports Events Management. Christopher Tupeng Apilado, Rona, Coach Arnold. And then shout out din sa NGB Tigers family, Bro Sammy, Coach Lee, and Coach Fort. And then shout out last sa Broster Qatar team na recently crowned as champion sa 7 GCC All Filipino Club Championship, which was concluded yesterday. My teammates there, Rodel Malyari, Sandy Limin, CJ Casas, Jeffrey Defensor, Kem Proceso, Ronnie Cahayon, Eric Tamayo, and Sandy Limin, Jason Chongson, sino ba? Raymond Sosing, Coach. Coach Raymond Sosing, and then Coach Dennis Dominguez, and now sa sponsor namin, Broster Qatar, Boss Jairus, and
Dim Sum House, Boss Jason, and of course si Boss Arnold Pahote. Right. Maraming salamat po sa inyo mga PBA legends na nakasama po natin ngayong hapon. Pero pa po akong isang favor po mula sa inyo kung pwede naman sana na mag-umpisa ako kay Sir Rico and then si Sir Cyrus and then Sir JJ and then kay Sir Nino. Like, sabihin nyo lang po, this is Rico, this is Cyrus, this is JJ, Elter Brand, this is Sir Nino, and you are listening to Kabayan Radio 94.3. Okay po ba tayo dyan? Okay. Yeah. Okay, so umpisa tayo kay Sir Rico and then Sir Cyrus and then Sir JJ and then Sir Nino Gilig. Okay, para naman sa ating mga fans na mas lalo silang ma-excite na manood po sa inyong event this coming April 4. Alright, go, Sir Rico. Hello mga ka-amazing. This is Rico Meyerhofer and you are listening to 93.4 Kabayan Patrol Station. 94.3. 94.3. Kala ko mapaperfect ko na. Okay. Ang haba. Ayan. Alright. Hello mga ka-amazing. This is Rico Meyerhofer and you are listening to 94.3. Tama na? Yes, tama. Yeah, 94.3 Kabayan Station. Mang tama. Sir Cyrus Baguio. Hello, this is Cyrus Baguio. You are listening to Kabayan Radio 94.3 FM. Right. Sir JJ. Hey guys, what's up? This is JJ Helterbrand and you're listening to 94.3 Kababayan Radio. God bless. Sir Nino. Hey guys, this is Nino Gelig and you are listening to Kabayan Radio 94.3 FM. Okay, thank you very much, legendaries, BBA legends, mga kabayans, kasama po natin. Maraming salamat po sa inyong pag-join ngayong araw na to. Kahit gabi na po dyan sa Pinas ngayon, but you give us time para po makapag-usap sa amin dito sa Kabayan Radio. And looking forward po sa inyo this coming April 4 na makita at makasama kahit mabigyan kami ng exciting exhibition game. Thanks, man. See you soon. Bye, everyone. Thank you. Bye, guys. Hey, amazing. Nino. Bye, see you soon.